May panibagong siopaw recipe po ako sa inyong i-share ngayon. Mula nung ginawa ko ito, ito na po yung lagi kong gamit. No peel, puting-puti, napakalambot at siksik po yung ating siopaw. Tara na po at mag-umpisa na tayong magluto. Bago po natin gawin yung ating dough, gawin po muna natin yung ating asado filling. Malamang yung iba dyan, subok na po itong ating recipe. Comment nyo nga po kung gaano ito kasarap. So yun na nga po, sa isang kawali magigisa lang po tayo ng bawang at sibuyas. Make sure lang po na maluto nyong mabuti yung sibuyas. Alam nyo po ba, minsan sa mga ulam, kapag po hindi nyo masyadong naluto yung sibuyas, yun po yung nagiging dahilan kung bakit madali itong mapanis. Nilagay na rin po natin ngayon yung ating ground pork. Dito po kahit anong karne na gusto nyo ay pwede nyo pong gamitin. Gisahin lang po natin itong mabuti hanggang sa mapapansin nyo naman po magbabago na po yung pinakakulay nito. Hanggang saan na po kaya umaabot itong ating mga video? Comment nyo nga po kung taga saan kayo para malaman ko naman po kung hanggang saan umaabot itong ating siopaw recipe. Then, maglagay na po tayo ngayon ng asin at paminta. Haluin lang po natin itong mabuti. Maglalagay rin po tayo rito ng dahon ng laurel at ng star anise. Siguraduhin nyo pong meron ito. Hindi naman po ito mahirap hanapin. Nabibili po ito sa grocery stores, palengke at supermarket. Dahil isa po ito sa talaga naman po magbibigay ng authentic na aroma at lasa dito po sa ating asado filling. Haluin lang po natin itong mabuti, mula umpisa hanggang dulo, naka-medium high heat po yung lakas ng apoy natin dito. Maglalagay rin po tayo rito ng toyo, asukal at tubig. Sa asukal po na gagamitin kahit anong kulay po. Madalas po brown sugar yung gamit ko dito, pero pinakita ko po sa inyo ngayon na kahit white sugar, pwedeng-pwede nyo pong gamitin. Haluin lang po natin itong mabuti at tatakpan na po natin ito. Kapag kumulo na po ito, hinaan na lang po yung lakas ng apoy sa medium-low heat. Then lutuin po natin ito ng 10 minutes. Makalipas po ang 10 minuto, maglalagay na po tayo rito ng pampalapot. Ito rin po yung tinatawag na slurry. Bari tinunaw lang naman po ito na cornstarch sa tubig. Lutuin na lang po natin ito ng nasa 3 minutes. Then ready to use na po itong ating asado filling. Iset aside po muna natin ito at tuluyan ng palamigin. Ngayon naman po gawin na natin yung ating siopaw dough. Pagsamasamahin po muna natin yung ating asukal, baking powder at yeast. Then tutunawin po muna natin ito sa tubig. Sa nakaraang video po natin, gumamit na po tayo doon ng tanzong para po ma-achieve po natin yung maputi at malambot na siopaw. Dito po hindi na po natin yan gagawin, pero I can assure you, achieve po natin yung napakaputi at napakalambot po talagang siopaw. Kapag melted na po mabuti yung ating asukal, maglalagay na po tayo rito ng harina. Ang gamit ko po rito ay dalawang klaseng harina. Naglagay po tayo rito ng all-purpose flour at cake flour. Maglalagay na rin po tayo rito ng shortening. Kung sakaling hindi po ito available, pwede po kayong gumamit ng butter o margarine, pero ibang-iba po talaga yung resulta kapag shortening po yung inyong gamit. Then, haluin lang po natin itong mabuti. Mamasahin po natin ito hanggang sa ito po ay tuluyan ng kuminis. Much better pong makapasa po ito sa window pane test. Ang buong listahan nga po pala ng ating mga ingredients nakalagay rin po dyan sa ating description box. Depende na po ito sa atin, i-cut po natin ito sa laki na gusto natin. Sa akin po, gusto ko po ng medyo malalaki, ika-cut ko po ito ng 80 grams. Palambing naman po ang inyong mommy loves, pa-like and share naman po nitong ating video para naman po ma-share din po natin sa iba itong ating siopaw recipe. Malamig na rin po sa puntong ito yung ating asado filling. I-assemble na po natin yung ating siopaw. Sa pag-a-assemble po nito, again, hindi po ganun kagaling ang inyong mommy love sa pagbuo nito. Kung sakaling mas magaling po kayo, mas magiging maganda pa po yung inyong siopaw. Sa pagbuo ko po nito, tingnan nyo na lang po yung aking gagawin. Dito po sa ating dough recipe, kung gusto nyo rin pong ganito kalalaki or 80 grams din po kada putol, makakagawa po kayo rito ng 12 pieces. Kaya ang ginawa ko po, yung ating asado filling, hinati ko rin po ito sa 12. Sa akin po, medyo marami po yung aking pinakapalaman dito dahil personal consumption lang po namin ito. Nasa sa inyo na po ito kung kukontian nyo po, mas mabibilisan din po kayo rito sa pagsara.
Yung pinakapapel po doon po sa pinakailalim po ng ating siopaw, pwede po kayo ritong gumamit ng parchment paper or wax paper. Pwede rin po yung mga cupcake liner. Ang gawin nyo lang po, basain nyo lang po ng kaunti para po dikit na dikit po yung ating siopaw doon po sa papel at hindi po ito hihiwalay kapag ito po ay atin nang na-steam. Tip nga rin po pala para siksik po talaga yung inyong siopaw, hindi po puro hangin yung pinakaloob. Kapag pinlatin nyo po ito, huwag nyo pong pakanipisan yung pinakagitna. Yung mga gilid lang po talaga yung nipisan ninyo para maisara po natin itong mabuti. At again, depende na po yung pagsasara nito sa inyo. Idea lang po yung aking ibinibigay. Pero tingin ko naman medyo nag-i-improve ako kahit paano sa paggawa ko lagi ng siopaw na isasara ko na po ito. Dati po lagi ko po itong ibinabaliktad para po yung makinis na part na lang po yung nasa pinakaibabaw. Yung ganito po kalalaking siopaw, i-steam po natin ito over high heat ng 15 minutes. Kapag medyo mas maliliit po, mas maiksi rin po yung oras ng inyong pag-i-steam. After 15 minutes, heto na nga po yung ating siopaw. Napakaputi po ng resulta nito dahil din po yan sa gumamit rin po tayo ng cake flour. Kaya importante pong masunod ninyo yung lahat po ng mga ingredients na aking ibinigay para po pareho po tayo ng maging outcome. Per grams nga po pala yung aking ibinigay para po mas madali nyo po itong masundan, madali rin po kung sakaling hahatiin or dodoblihin nyo po yung ating recipe. Tingnan nyo po yung pinakaloob nito, yung ating pinakatinapay. Bukod nga po sa napakalambot nito, siksik po ito at hindi puro hangin sa pinakaloob. At yes, hindi na po natin ito ni-rest. Dire-diretso po mula po nung ating ginawa yung ating dough, dire-diretso po ito sa ating pagluluto. Itong version po at itong recipe po talaga ng ating siopaw, siguradong no fail. Sundan nyo lang po talaga yung ating mga ingredients. Syempre, sa magtatanong, Mommy Loves, wala po kaming timbangan. Actually, gusto ko po talaga magbigay na lang ng timbangan. Doon po sa mga wala ha, comment nyo nga po kung bakit kailangan nyo po ng timbangan at baka isa po kayo sa mapili ko, kayo po yung aking padadalhan. Kung sakaling hindi nyo po ito maubos, palamigin nyo lang po ito ng husto, then ilagay nyo po ito sa malilinis na container. Sa akin po, inilalagay ko po ito sa plastic na katulad nito, then sinisealed ko na lang po. At pwede nyo po itong i-store sa inyong freezer na tatagal po ng ilang buwan. Sa amin po ang ginagawa po namin, kapag gusto na po namin itong kainin, diretso na po itong i-steam. Kapag kulong-kulo na po yung tubig sa inyong steamer, over high heat, 5 minutes lang po, ready to eat na po itong ating napakasarap na siopaw.